Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel. At for today's ganap nga ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ating mga Dabber Cards. And syempre, ang pangyayari po sa Itbulaga na dapat ninyong malaman. So unahin nating i-flex itong tungkol po kay Bossing Vic Soto na kung saan makikita nga dito sa picture na after po ng Itbulaga, eto po yung pahinga niya si Bibi Mochi. Nilalambing niya po dito si Bibi Mochi sa picture na to. And syempre bilang ama, pag niyakap natin yung ating anak, iba po yung pakiramdam lalo na kahit pagod tayo, 'di ba? Parang kakaibang comfort yung naibibigay sa ating mga magulang. So habang tumatagal yung pace ni Baby Mochi, no, papalapit ng papalapit sa itsura po ni Pauline Luna Soto. Ang cute. Samantalang itong sila Shara Soto, anak po ni Tito Sen, ay pauwi na rin po ng bansa from Spain or Madrid. So, tapos na po ang mission nila dyan sa Madrid at papauwi naman sila sa ating bansa. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa dumagdag na host sa paparating na programa ni Mr. Willie Rebillame. Sabi kasi dito sa Kapatid Insider, the upcoming variety game show of TV5 welcomes another addition to its lineup of co-hosts. As stand-up comedians, Donita Knows in Bobsy Wonderland is set to join controversial TV host comedian Willie Rebillame in his upcoming primetime game show, #Will to Win TV5. Both Donita and Bobsy became Rebillame's co-hosts in his debunked game show Wawawin on GMA Network and All TV. Will to Win TV5 is set to air tomorrow, July 14, Sunday, by a special Welcome Back Party from 4 to 6 p.m. while the regular episode will start on July 15, Monday to Friday at 5 p.m. So bukas na po yung Welcome Back Party, Mr. Willie Rebillame, at sa Lunes naman po yung pinakang final show niya sa telebisyon. So I'm sure pasabog po ang pa-welcome back party ni Mr. Willie Rebillame and mas pasabog yung first day nila sa telebisyon dito po sa TV5. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa binahagi po ni LM Entertainment tungkol sa concurrent views ng ating mga noontime show. Sabi nga dito, narito ang resulta ng online peak concurrent views ng ating noontime showdown as of 1:43 p.m. sa FB at YT Live. Current segment po, Itbulaga TV5 Olympic versus #It's Showtime, tawag ng tanghalan. So makikita dito sa TV5 Philippine YouTube channel, 43K po ang nanonood. At sa Itbulaga TVG naman ay 73K. Actually, nag-74 pa nga po yan kanina. Samantalang sa GMA Network, 14K watching. And sa ABS-CBN Entertainment, 68K watching. ABS-CBN at Showtime, 53K watching. Total of 135K. Samantalang sa Itbulaga naman ay 116K. Pagdating naman po sa Facebook, sa Itbulaga, 7.4K. And dito naman po sa It's Showtime ay 1.4K and 5.3K, total of 7.38K. And sa Itbulaga naman po, dalawang 7.4 equals 14.8K ang nanonood. So may nabasa nga po ako sa comment section natin kanina na simula pa lang ito pero parang nalalamangan na daw ng Itbulaga ang online viewers ng It's Showtime. So, simula pa lang ito and alam naman natin na pa-intense po ng pa-intense yung mga challenge dyan sa Itbulaga Olympic na yan. And alam ko, napakataba ng utak ng TVJ Production dahil pwede pa po nila yung mas i-improve. Everyday siguro, iba-iba po yung mga challenges na ibibigay po dito sa kanilang
iba't ibang team. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isa pang binahagi ni LM Entertainment. Sabi dito, Main versus Alden. This is 2024. Labu-labu na. Kasi si Main at Alden po, di ba, ay magkasama sa isang noontime show sa Itbulaga. Pero ngayon po, ngayong araw or kanina dyan sa live ng It's Showtime, pumunta po dyan si Alden Richards. Actually, nagulat din ako dito. And ang pakay lang po pala doon ni Alden Richards ay mag-promote ng kanya mga upcoming project. Nangunguna na po itong Pulang Araw ba yan? Yun daw po ang dahilan ng pagpunta ni Alden Richards at wala na pong iba. Pero, ang dating pa din po nito sa mga Dabarkads ay kinalaban po ni Alden Richards ang Itbulaga. Kaya merong na-disappoint kay Alden Richards kasi isa siyang legit Dabarkads pero nakuha po siya ng kalaban. Although guess lang naman siya pero ang pangit pa din pong tingnan, 'di ba? Na tumapak ka sa katapatang programa ng TVJ. Unlike po sa paninindigan nitong si Ice Higuera na sabi niya nga, basta katapatan po ng Itbulaga at ng TVJ, hindi niya po yan tatapakan. Hindi po siya magiging kabilang ng anumang programa na katapatan po ng Itbulaga dahil napakalaki daw ng respeto niya sa Tito Vic and Joey. Although meron ng mga nag-aaya po sa kanya na mag-guest ka naman dito sa kalabang show ng Itbulaga, pero mariing niya po yung tinatanggihan dahil sa tinatawag na respeto. So, ganun sana, 'di ba? Pero hindi naman din natin kasi masisi si Alden Richards kasi nakakontrata po siya sa GMA Network, 'di ba? Sabi nga po ni Alden noon, basta para daw sa project niya, tapos utos ng management, wala po siyang magagawa doon kasi nakakontrata po siya sa GMA Network. Pero 'di ba nagawa niya naman 'yun sa Tahanang Pinakamasaya? Kahit anong pag-udyok sa kanya na, mag-guest ka naman dito, Alden Richards. Mag-host ka naman dito sa Tahanang Pinakamasaya para umangat-angat yung ratings ng programang ito. Pero hindi po yun ginawa ni Alden kahit pagtapak sa APT Studio nung time na Tahanang Pinakamasaya at sila Buboy at Isko po ang mga host dyan, hindi niya po yun nagawa. Pero ngayon, parang nilunok niya na din po yung pride niya sa pamamagitan ng pagtapak sa It's Showtime na siyang katapatan po ng Itbulaga. At alam ko naman na nauunawaan po ng Tito Vic and Joey. Yun nga lang, ano po ang magiging tingin sa kanya ng mga Dabarkads natin. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol kay Boss Joey De Leon. So, everyday po akong nakatanghod sa mga IG story ni Boss Joey. Everyday din po siyang nagpo-promote, no? Everyday po siyang nagpo-promote ng Itbulaga. Present man siya or absent man siya sa Itbulaga, lagi po siyang nag-IG story para i-remind sa mga Dabarkads na, may Itbulaga tayo ngayon. Pero ang nakakapagtaka ngayong araw po ng Sabado. Kasi wala pong IG story si Boss Joey para i-promote ang Itbulaga kanina ng live na live. So nagtatanong ang ilan, bakit parang nananahimik si Boss Joey ngayong araw ng Sabado at hindi man lang nag-IG story para sa Itbulaga. So ang nakarating nga po sa atin, hindi po maayos ang pakiramdam ni Boss Joey at di umano ay meron po itong sakit. Mula daw ito sa tiyahin ng kapitbahay ni Boss Joey. Kaya ang maipapayo ko lang po sa mga naghahanap sa kanya, hayaan muna natin na magpagaling si Boss Joey dahil sa Miyerkules live ng Itbulaga, present na po siya. So baka nagpapalakas na lang po siya ngayon. So pagaling ka Boss Joey dahil marami po ang naghahanap sa inyo na mga Dabarkads.